Makakausap po natin ngayon kaugnay niya ng spokesperson ng Child Rights Network na si Richard D. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Ma'am Corina, at sa inyong mga panauhin dito sa agenda. Opo, dito po sa Tacloban school shooting, paano po natin babalansihin yung accountability o pananagutan at hustisya naman para sa mga batang biktima at yung karapatan naman ng dalawang menor de edad na suspect na ang tawag nga sa kanila ay mga bata pa. At papaano natin ito ipaiintindi sa publiko? Opo. Una po sa lahat, ang sagot rin po dyan ay ang Juvenile Justice and Welfare Act. Dahil ginawa po itong batas na ito para magkaroon ng hiwalay na sistema ng hustisya para sa mga bata. Ngayon, kung accountability po yung usapin, meron pong sapat na measures ang ating Juvenile Justice and Welfare Act para tugunan lahat ng klase ng krimen o opensa na gagawin ng mga bata, depende sa kanilang edad. So kayo po isang-ayon sa kasalukuyang batas na inaaatang na ang 15 anyos na siyang tamang edad para managot sa mga panghuhusgang kriminal. Kailangan rin po siguro nating linawin po yun dahil 15 and 1-year-old po yung minimum age of criminal responsibility. Ibig sabihin po, kapag ang bata acted with discernment, pwede po siyang makasuhan at dadaan po siya sa regular trial. Pero ano pa rin po, hindi siya ilalagay sa regular na kulungan, kundi sa bahay pag-asa pa rin po. At yung below 15 naman po, wala man silang criminal liability, pero meron pa rin silang pananagutan sa batas at sasailalim pa rin po sila sa intensive juvenile rehabilitation sa loob po ng bahay pag-asa. Ayun. Sige po. At gusto lang rin po namin siguro linawin sa publiko kasi meron po tayong parang naririnig na hindi naman daw po makukulong yung mga bata. By all intents and purposes po, sa bahay pag-asa, ito po ay isang pasilidad kung saan merong deprivation of liberty ang mga bata. Hindi po sila makakalabas. So para na rin po ito, kung meron po tayong kulungan para sa mga matatanda, ganun rin po, meron din pong pasilidad para sa mga bata. Ayun. Okay, so para malinaw naman na mayroon din talagang punishment, kumbaga. Mayroon pong hatol. Ano po pagkakaiba? Magkakaroon po ng record yung 15 and above, pero yung 14 ay hindi po magkakaroon ng criminal record. So, depende pa po yan, kasi depende pa po yan sa magiging mangyayari po sa kaso ng halimbawa ng 15-year-old dahil hindi pa naman po siya nahuhusgahan ng ating batas, hindi pa naman po siya nahatulan. So depende pa rin po yan dun sa magiging hatol po ng judge. At depende po yan dun sa kung sa tingin niya ay ano yung programa para sa bata na yun dahil gaya po ng sinabi ko kanina, hiwalay pa rin po ang sistema ng hustisya natin para sa mga bata at para sa mga matatanda. Ano po ang dapat matutunan, sir, bilang huling tanong na lamang? Ano ang dapat matutunan ng gobyerno, ng mga paaralan at guro at tayong pong mga nakatatanda, mga magulang sa pangyayaring ito sa Tacloban? Opo, kailangan po natin isipin na ang Juvenile Justice and Welfare Act, isa lamang po ito sa ating mga child protection laws. Hindi po dapat natin na tinitignan ito bilang tanging solusyon para maresolba ang issue ng violence sa ating mga eskwelahan at mga pamayanan. Ang violence po, pwede po yung mag-umpisa sa ating tahanan, pwede po yung dahil sa kakulangan ng mga pulisiya, o di kaya naman hindi na-implementa ng maayos yung mga pulisiya natin pagdating sa
mental health ng mga kabataan at iba pa nilang kinakaharap katulad ng bullying. So, marami pong factors kung bakit nagkakaroon ng violence sa schools at nagkakaroon ng violence sa ating communities. At isa lamang po ang juvenile justice law sa ating mga pulisiya para tumugon dito. Pero hindi po ito ang tanging solusyon para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong oras. Child Rights Network spokesperson Richard D. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.